Umalis si Trump mula sa mga reporter sa White House lawn matapos ang pribadong tawag kay Putin noong Sabado, Mayo 2026. Si Trump ay nasa gitna ng isang agarang negosasyon sa pagitan ng Russia at Ukraine na may 3 araw na tigil putukan, suspensyon ng mga aktibidad militar at palitan ng 1,000 bilanggo mula sa bawat panig. Ang kumakalat na larawan ni Trump ay naging simbolo ng kontrobersya, ngunit ang tunay na issue ay ang pagtatangkang gamitin ang pangangailangan ni Putin sa araw ng tagumpay para makuha ang pahinga sa brutal na digmaan na sumira sa mga pamilya, lungsod at buhay ng milyon-milyon. Ikukuwento ko na lahat ng yan sa'yo. Pero ngayon, siguradong gugustuhin mo mag-subscribe sa channel para manatiling updated, makatanggap ng impormasyon sa real-time sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na nakita mo at sa pamantayan ng kredibilidad ni Alves. Naganap ang kilos sa Washington. Sa sandaling sumasagot si Trump sa mga tanong ng media at nilinaw ng usapan tungkol sa Russia at Ukraine ay hindi lang basta isa pang pahayag na pangkampanya. Iniulat ng Reuters na inanunsyo ni Trump ang tigil putukan mula Mayo 9 hanggang 11 sa pagitan ng Russia at Ukraine, kasama ang pagsuspinde ng mga aktibidad militar at pagpapalitan ng 1,000 bilanggo ng digmaan kada panig. Kinumpirma ni Zelensky ang anunsyo ng Estados Unidos at sinabing dapat madaliin ang paghahanda para sa pagpapalitan. Tinanggap din ng Russia ang tigil putukan sa selebrasyon ng tagumpay ng mga Soviet sa ikalawang digmaang pandaigdig. At narito ang pangunahing punto, umalis agad si Trump dahil ang digmaan ay hindi naghihintay ng press conference. Ang presidente ang gustong magbukas ng puwang sa pagitan ng Moscow at Kiev ay hindi dapat gawing palabas para sa media ang bawat salita. Ang pribadong pakikipag-ugnayan kay Putin na pinag-iinalaan ng mga kritiko ay maaaring mas simple. Binuksan ni Trump ang direktang komunikasyon sa isang taong namumuno sa makinang militar. Sa digmaan, kung gusto mo ng resulta, kausapin mo ang nagpapasya. Ang tunay na diplomasya ay hindi mula sa mga planado o ininsayong pahayag sa kamera. Nabubuo ito sa presyon, kalkulasyon, katahimikan, limitadong konsesyon at pampublikong paniningil matapos ang kasunduan. Malinaw ang dahilan ng Russia. Gusto ni Putin na matuloy ng ligtas ang parada ng araw ng tagumpay sa Red Square sa Moscow na walang banta ng mga pag-atake mula Ukraine habang ginaganap ang seremonya. Para sa Moscow, ang parada na ito ay hindi lamang pagpapakita ng lakas, makasaysayang alaala at panloob na kontrol. Naganap ang pagdiriwang sa ilalim ng mahigpit na seguridad, may takot sa drone at mas maliit ito. Iniulat ng Associated Press na mas maliit ang parada, walang mabibigat na armas sa unang pagkakataon sa halos 2 dekada, lalo na sa gitna ng matagal na digmaan at pag-aalala sa mga pag-atake. Napansin sa parada ang kahinaang ito at ginawang puhunan sa negosasyon ang pangangailangan ni Putin. Ito ang susi. Kung kailangan ni Putin ng kapanatagan para ipakita ang kapangyarihan sa Moscow, ginamit ni Trump ang interes na ito para magkaroon ng pansamantalang paghinto na makakatulong din sa Ukraine. Hindi lang pabor sa Russia ang tigil putukan, bahagi rin ito ng konkretong makataong palitan, 1,000 bilanggo ng Russia kapalit ng 1,000 bilanggo ng Ukraine. Para sa mga pamilyang naghihintay ng balita sa mga bihag na sundalo, hindi ito basta-basta. Totoong buhay at mga taong nakakauwi na. Isang liwanag ng pagkatao sa gitna ng bigmaan. Sinubukan ni Zelensky na gawing pampulitikang pang-uudyok ang pangyayaring ito. Naglabas ang pamahalaang Ukrainyano ng simbolikong kautusang nagpapahintulot sa ang parada ng mga Ruso sa Red Square at hindi isinama ang lugar sa plano ng paggamit ng sandatang Ukrainyano habang may seremonya. Tinuturing ng medyang Briton ito bilang tuwirang panunuya sa Moscow kahit na may ganitong pang-uudyok. Tinanggap ni Zelensky ang pangunahing direksyong isinulong ni Trump. Pansamantalang tigil putukan, pagpapalitan ng mga bilanggo at pagbubukas para sa mga bagong pag-uusap. Ibig sabihin, bawat liderato ay nagbenta ng kwento sa mamamayan, ngunit ang pangunahing kilos ay pinatakbo ng Washington. Ang pinsalang pantaw ang nagpapaliwanag kung bakit mahalaga ang tigil putukan na ito. Ayon sa misyon ng karapatang pantao ng UN sa Ukraine, hanggang Pebrero 2026 mahigit 15,000 sibilyan ang napatay at mahigit 41,000 ang nasugatan mula na magsimula ang malawakang pananakop noong Pebrero 2020. Noong Marso 2026, hindi bababa sa 211 sibilyan ang namatay at 1,206 ang nasugatan.
tumaas ng 49% kumpara noong Pebrero. Hindi sakop ng mga numerong ito ang lahat ng aspeto militar ng digmaan, pero malinaw na kahit maikling tigil putukan ay may estratehikong at makataong halaga. Dapat nang umaksyon ang White House, hindi puro salita. E colocar alguma coisa de pé. Simula ng digmaan, maraming lider ng kanluran ang nangako ng suporta, tulong, parusa at mahigpit na pahayag. Sinubukan ni Trump ang ibang paraan, tumawag kay Putin, kausapin si Zelensky at itulak ang pampublikong pagsubok. Ipinakita rin ng parada sa Moscow ang presyon kay Putin. Isang leader na kailangang paiklin ang tradisyonal na seremonyang militar, harangin ang mobile internet sa ilang lugar at higpitan ang seguridad kontra drone. Não está em posição confortável. Iniulat ng Al Jazeera na pinutol ng Rusya ang mobile internet sa Moscow at ibang lungsod dahil sa pangamba sa drone bago ang parada ng Mayo 9. Ipinapakita nitong umabot ng digmaan sa puso ng kapangyarihang Ruso. Hindi ito binaliwala ni Trump. Delikado na ang mga susunod na mangyayari. Ang 3 araw na tigil putukan ay dapat sundin sa lugar kung saan nag-akusahan ng Rusya at Ukraine ng paglabag sa mga nauna pang tigil putukan. Kailangan ng pagpapalitan ng bilanggo ang listahan, transportasyon, beripikasyon at koordinasyon ng militar at diplomatiko. Pagkatapos nito, sinusubukan ni Trump gawing pagsubok para sa mas malaking bagay ang maikling tigil. Hindi ito tunay na kapayapaan o automatikong pagtatapos ng digmaan, kundi isang praktikal na hakbang sa digmaang naipit sa pag-atake, ganting salakay, propaganda at pagkakabalaho sa teritoryo. Sa kasaysayan, ang maikling tigil putukan ay kadalasang limitadong kilos nagiging daan palabas sa mas malalaking tunggalian. Sa Korea, si Dwight Eisenhower ay naging pangulo ng Estados Unidos na may pangakong maghanap ng solusyon sa isang digmaang naipit, magastos at madugo. Matagal nang tumatagal ang mga negosasyon, ngunit ang pagsasama ng presyo ng militar, matigas na diplomasya at negosasyon tungkol sa mga bilanggo ang nagbukas ng daan para sa armistisyo noong Hulyo 27, 1953. Hindi nagdala ng perpektong kapayapaan ang kasunduan. Nanatiling hati ang peninsula, pero natapos ang labanan, nagtatag ng sonang demilitarisado at tinugunan ang repatriasyon ng mga bilanggo. Ang halimbawang ito ay nagpapaliwanag sa lohika ni Trump. Hindi lahat ng limitadong tigil putukan ay maliit. Minsan, ito ang unang tunay na pagpigil sa isang digmaan na parang imposibleng mapatigil. Ipinapakita ng ibang internasyonal na negosasyon na hindi agad iskandalo ang mga lihim na usapan sa likod ng eksena. Sa Camp David, noong 1978 pinagsama-sama ni Jimmy Carter, sina Anwar Sadat at Menachem Begin sa mga saradong negosasyon na nagbukas ng daan para sa kasunduan sa pagitan ng Ehipto at Israel. Sa Dayton, noong 1975 dinala ng diplomasya ng Estados Unidos ang mga lider ng Bosnia, Croatia at Serbia sa isang base militar sa New York, malayo sa agarang pampublikong presyon. Doon nagmula ang kasunduang nagtapos sa digmaan sa Bosnia. Hindi ito nabuo sa permanenteng press conference, kundi sa kontroladong kapaligiran. Nakipag-usap si Trump sa Moscow dahil hawak ng Moscow ang tropa, pag-atake at mga hinihingi. Nakipag-usap siya sa Kyiv dahil dapat tanggapin ng Ukraine ang tigil putukan na may tunay na epekto sa labanan. Mabilis siyang umalis sa mga reporter dahil bawat salitang bibitawan ay posibleng makasira sa sensitibong usapan. Gusto ng media ng eksenang nakakahiya. Nagdesisyon si Trump. Itigil ang putukan ng 3 araw, palayain ang mga bihag at subukan kung sino ang handang gawing konkretong resulta, ang simbolismo. Nais ni Putin mapanatili ang araw ng tagumpay. Gusto ni Zelensky mabawi ang mga bihag at mapanatili ang posisyon niya sa harap ng kanyang mamamayan. Nakita ni Trump ang dalawang interes at nagmungkahi ng solusyon. Ako si Milson Alves, news at layunin kung mabigyan ka ng totoo at araw-araw na balita. Nasa video description ang mga link. I-like ang video, mag-subscribe at basahin ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.